Maayong udto mga kaigsuonan, ang takna diri sa Philippines alas 10:25 na. So paingon na sa udto. Consider pa diri nga good morning, no? Buntag. So mayong adlaw nga Lunes na pod sa atong schedule ni Ataron. Mayong adlaw sa tanan, mayong pagkisay-kisay sa atong blessing gikan sa Ginoo lalo na sa atong mga panlawas. O ang tanan nga iyang panalangin may tungod sa atong espirituhanong butang na atay pagtuon karon na atay mga kinanglanon espiritual pinaagi sa pagkutkot sa tinuod nga kamatuoran nga ato ma-prepare ang atong kinabuhi kining gahingapos na gyud nga panahon sa kalibutan nga dili na gyud nato maniglik, dili na nato mapunggan, dili na nato manigar nga we are very closer to the end of time. So mga kaigsuonan, moabot man ang Ginoo og dili, we are all on journey going to the punishment of transgressor of the law. Being a transgressor of the law has a punishment to us. Pero kini nga punishment nga maong kamatayon gitagaan sa Ginoo og pabor. Nga ang iyang provision o propitiation o pabor nga kita nga mangamatay na nga kaliwat sa sala, may chance pa nga matagaan tag life after death with His eternal promise. Pero gibase sa kondisyon. On condition. Mauna sa ang plano sa kaluwasan. Ang tibuok nga concept sa plano sa kaluwasan, mauna siya ang kondisyon nga kung ato maintindihan o ato butang sa ato alimpatakan og masabtan ta ang iyang light, ang iyang kamatuoran, then i-practice ta sa atong kinabuhi, may pabor or provision or propitiation through blood shedding. Ang blood shedding nga ginatawag. Diya makita o diya masaysay ang truth behind it in the plan of salvation nga ato kutkuton og sabton. Mao ni karon ang akong ginasulti sa inyo. Mao ni siya ang pagkutkot sa plano sa kaluwasan nga ang iyang kondisyon may provision siya o may pabor siya sa ato nga makasasala nga makadawat og life eternal after death sa iyang kondisyon or agreement tungod aning plano sa kaluwasan kung ngano ang hinungdan nga may blood shedding gikan sa Creator mismo nga nagpakatao paingon sa unod aron mag-shed blood for the sake of the plan of salvation of the humankind. Gihatag sa ato ang plano sa kaluwasan aron ato sabton nga ang iyang pabor may buluhaton kita. O ang atong buluhaton between struggle of temptation from the hands of the devil, between struggle of worldly pleasure because of counterfeit by the devil, injected by the devil. Ang tanan nahulog naman sa kamot sa yawa. So ang Ginoo naghatag lang siya pabor aron ma-reclaim niya ang human being diri sa plano sa kaluwasan nga may kondisyon. Ug ang kondisyon niya ipatulo ya ang iya dugo pero sabton ta nga ang pagpatulo sa iyang dugo mao na to ang pagransam sa atong penalty of the law to death. Pagransam niya sa ato, dili pa na mao ang kaluwasan. Remission pa lang na sa atong sala. Girimit lang ang atong sala. Aron ang kamatayon, ma-hold back through condition. Kaya ang plano sa kaluwasan, dili
dawat limpyo. May buluhaton, may responsibilidad ang Godhead o may responsibilidad pod ang sinners nga mao ang pagaluwason. Mao na sang gitawag remedial system sa plano sa kaluwasan. So, may mga terminology pod sa kondisyon gitawag nga dispensation of grace. Kanang dispensation of grace, mga sistema kana siya kung giunsa ang remedial system paghatag sa kasaysayan nga dapat sabton sa katawhan nga isilsil sa ilang alimpatakan. Mao na siya ang gitawag nga manifold wisdom of God, ang sentro sa terminology sa plano sa kaluwasan. So ang ato obligasyon mao ang pagkutkot sa kamatuoran karon diri sa Biblia nga wailain ang sentro nga kutkuton ang write up ni Paul nga mao ang revelation sa plano sa kaluwasan nga si Paul maong gitagaan tahas sa pag expound, sa pag enlighten sa ato, sa pag saysay sa ato. Pero ang klabanan nga sulti ni Paul mga laglom kay siya isa man ka scholarly term, so ato na siya i-interpret pointing to the higher form, spiritually label, kay masabtan tama lang si Paul kung tinuod gyud ang atong pagtuon with the guidance of the Holy Spirit. So mo na siya ang kondisyon. Ang kondisyon nga ang ato nga sala girimit usa parang piyansa usa gipiyansahan sa dugo ni Ginoong Hesus kay may padayon pa ang proseso on kondisyon. Kay siya man ang ma-judge, siya man ang nagatan-aw sa atong sala, ang tanan nga sala gina proseso pa under the probable cause. Kung saan ang klase sa mga sala, imo na ba na pasensyahan, nagpatawad ka na pinaagi sa change sa new life. Gitawag na ni Paul, newness of life. Kung sa manang new life, mauna na siya ang pagsaysay sa pagtuo. Kaya ang pagtuo, lalom na siya nga terminology sa plano sa kaluwasan. Lalom ang iyang sabtunon, lalom ang iyang direksyon, lalom ang iyang light, lalom ang iyang saysay ana nga dapat nato madiskubrihan nga mga makasasala through faith. Because faith is a channel of the plan of salvation in the dispensation of grace. And faith, since in the Garden of Eden, it was there already. Pag ingon sa Ginoo nga, thou shalt not eat, dira na emphasize ang principle of faith because faith means obedience. Pag ingon niya nga, thou shalt not eat, the principle of faith is there in the midst of the Garden of Eden. O kanang faith, pagkasala na sa tao, gi-rebuild ang iyang propitiation, ang iyang pabor sa faith. Dito sa Genesis 3:15, I will put enmity between thy seed and her seed. Gibutangan sa Ginoo barrier of separation ang yawa o ang kaliwat ni Adan. So dito na nagsugod ang plano sa kaluwasan in the garden of, no, in Genesis 3:15 after the sin of man, after the fall of man in the Garden of Eden. Girebel dito ang plano sa kaluwasan sa Genesis 3:15. Diha lang gihapon ng mga panahon na. Aron nga ang prinsipyo sa faith nga wala gituman ni Eva, wala naintindihan ni Eva kanang faith pag-rebel sa plano sa kaluwasan, mauna na siya ang nagapamatuod sa provision sa Ginoo o sa propitiation sa Ginoo ang iyang pabor. Dira na sanction sa word nga faith because faith means obedience of the law. So kay nahulog man ang ato ginikanan sa pagpakasala, ang remedyo ra gihapon nga tumanon gid ang balaod kay wala na natuman dito sa Garden sa Eden, maula nang the only remedy, the only direction, the only truth nga ang tao mabalik sa sabakan sa Ginoo og makadawat sa
life after death nga gi-promise sa Ginoo nga maong eternal life through obedience of the law. Kay wala na natuman sa garden sa Eden, gitagaan tag pabor sa mga kaliwat nga kita ang magtuman. Kita ang magtuman aron salbar ang lost image didto sa garden sa Eden nga giyatak-yatakan sa atong una nga ginikanan. Mao nang pagsabot sa plano sa kaluwasan. So karon mga kaigsunan, ato ni isaysay ang plano sa kaluwasan. Kaya ang tibuok nga Bible plano ni sa kaluwasan. Okay, last time natay gi-study me tungod sa 2,300 days prophecy. Kining mga Adventista nga mga grupo, diri ni na kuha sa ila kining institusyon nga Adventista. Ako ma giltihan ko mag-mention nga religion. Kining religion sa tibuok kalibutan, counterfeit ni Satanas. Property na ni Satanas ang whole religion in the whole world. Including na ng mga Adventista nga religion po nila, Seventh-day Adventist. So ako kung magsulti ko og religion, mura ginatolerate ko ang counterfeit ni Satanas o ang property ni Satanas nga mao ang mga religion. Okay, ang religion, they are all deceiving the whole world because they do not know what is the light in the plan of salvation, the true and correct interpretation in the teaching of the plan of salvation. They are ignorance, all of these religions. So religion is already sakum by the devil under his hands. And all religion counterfeit by the devil belong to the property of Satan. Muna ang tinuod nga ato ma-interpret kung basahon ta ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Muna nga ang Biblia gaingon nga bisan sa panahon pa ni Paul naghimo sila sa ilang mga religion. Ang Biblia naghisgot na ana na kining mga iskriba og parisiyo og kinaiya, kining mga great pretender nga mga unodnon gitawag na ni Paul nga scoffer because of the lust of their flesh in their hearts. Gitawag na ni Paul nga mga scoffers. Beware of the scoffers. Kining giterminology ni Paul nga law of works. Ang mindset nila only in the law of works, meaning great pretender, worldly, comfortable on inwardly comfort, the pleasure of the world. Muna sila mga scoffers. So gitawag na ni Paul nga beware of the scoffers and beware of the evil workers. Tandaan nyo na mga kaigsuunan nga naa sa kahanginan, including aning mga Adventist. Mga Adventist nga nagatuon kunuhay sa Ten Commandments. Gabantay sa Ten Commandments. Pero they are ignorance of the plan of salvation. Totally ignorance. They do not know that. So, I'm talking here not only to the Seventh-day Adventist nga nagabantay sa balaod, pero ignorante sa plano sa kaluwasan. I am talking here to all religion. All religion. May reiko about this plan of salvation is intended to whole people in the world. To whole people in the world, including all religions. Pero giltihan ko magsulti aning religion kay ang religion yan naman na ni Satanas, tanan-tanan nga religion, sakop na ni Satanas. Nganuman, kay they are ignorance in the light, in the truth, in the true interpretation, what is the real truth behind the plan of salvation because they are ignorance of it. Nganuman, wala man sila kaagi og instructor nga tinuod sa pagtudlo ani, wala gatudlo nila nga ang gatudlo nila tinuod yun nga nakabalo sa tibuok nga study about God. Munang gitawag theology. Ang tinuod nga instructor sa theology. Ang ako instructor, usa ka tinuod nga instructor sa theology. Samtang gatuon ko ani nga kurso. Gitawag ang iyang pangalan, Dr. Tumanday.
Doctor of Divinity, and Doctor of Theology. Ang iyang pagsaysay sa plano sa kaluwasan, clear and clear and clear as crystal. Clear. Kaya ang iyang knowledge concentrated sa plano sa kaluwasan nga gidissect maayo og nahimo silang mga doktor sa theology. Ang isa sa ilang nga nag-graduate si Dr. Dionisio Tumanday nga Pilipino nga mao ang amo department head o ga-instruct kay ga hold pud siyang mga klase as a department head na naasay iya advisory class ug ang iyang teaching mao ni ang law, grace and covenant, love, faith and obedience, and the whole terminologies in the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God. Diya na na-include ang mga dispensation of grace, mystery of grace, and workmanship of God. So kining workmanship of God, nagsugod na ni siya katong Genesis 3:15, revelation of the plan of salvation. The workmanship na si Christ with the sinners. Muna nga si Abraham na himong faithful ug ang iyang kaliwat gipilian sa Ginoo didto sa panahon kay Jacob, kay si Jacob nakigrisol man sa usa ka binuhat gikan sa langit. Nga according sa study sa theology, isa ka angel nga napurma og human being nga nakigrisol si Job dito sa suba. Okay. So karon kining kaliwat ni Abraham gikan sa kaliwat ni Job from Isaac descendants, gitawag sa Ginoo nga you are no longer Jacob. Your name is no longer Jacob, but your name should be changed to Israel, meaning victorious o mandadaog. Karon dire sa atong panahon gihatag ang mayong balita nga iyagi tubos sa Ginoo alang sa katawhan. Kaya ang una niyang gitagaan ang Israel, gamay raman ang nagtuo. Unsa man ang mean sa pagtuo? Gamay lang ang nag-accept sa light. Nga ang light sa pagtuo, ang iyang interpretation, deep interpretation is pointing to Jesus. Target to Jesus. And Jesus said, if you want to be saved and receive death after life with my promise, which is the eternal life, obey my commandments. Keep my commandments. Unang pulong ni Ginoong Hesus. And that statement starting the explanation, the whole light, the whole poems, the whole overview of the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God. From the Genesis 3:15 until Jesus arrived 4 BC until 34 AD, the stoning of Stephen. Munang gitawag nila sa prophecy of Daniel 8:14. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Natuman na siya nga prophecy, but on the basis of the laws. Artaxerxes declared the law. His heart was touched by the Holy Spirit from the Godhead. Tandog sa Ginoo ang kasing-kasing ni Artaxerxes. Si Artaxerxes, usa na sa kahari nga nagsaksisor nga nagsaksisor sa kingdom sa Medo and Persia. Kaya mga hari ato, sila ni Darius, si Darius o Darius, nangamatay na, nagsaksis ang isa, hantod nagsaksis na pud si Artaxerxes. Pag abot ni Artaxerxes sa iyang period, gitandog sa Ginoo nga i-rebuild ang Jerusalem nga gibungkag sa mga Babylonia sa panahon ni Nabukadnesar. So pagbungkag ni sa Babylonia, giagaw sa Babylonia ang Jerusalem, nawasak ang Jerusalem.
nawasak, na bungkag yod. So kana nga period, giagaw na pod sa Medo and Persia ang Babylonia. Ang Medo and Persia na pod hari sa mao nga period og diha gihatagan sa Ginoo chance nga gitandog ya ang kasing-kasing according sa kalendar sa Ginoo na will na sa Ginoo. Gitandog ya ang hari nga si Artaxerxes nga suguon ang mga Israel nga i-rebuild ang Jerusalem. Munang New Jerusalem on earth gi-rebuild. May New Jerusalem man pud sa langit nga giandam sa Ginoo. Muna tong New Heaven and New Earth. Pero ang New Jerusalem nga gi-rebuild dito sa Yuta mo pa to sa panahon ni Artaxerxes. Munang gisulat ni Daniel sa Daniel 8:14, unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Because kanang sanctuary mao pa na ang gibuhat ni Moses nga gi-pattern sa langit nga gi-instruct kay Moses nga perting daghana ang iyang mga furniture og tanan puro hurot gyud ang tanan nga mga precious things, precious stone, mga precious nga mga creature ang gihimo ana sa sanctuary nga gitawag tabernacle nga gi-instruct kay Moses o gipahimo sa mga katawhan nga sakop sa Israel nga gisaligan ni Moses, sila ni Aaron ug ang iyang mga kauban. Gihimo na nila ang sanctuary according sa pattern sa langit. But the Lord instructed them what kind of materials. Mao nang gitawag workmanship with Christ. From the Genesis 3:15 until Moses, until this present time, mao na siya ang plano sa kaluwasan nga gitawag ni Paul nga workmanship of Christ. Nana sa episo kining mga naga wali-wali nga mga pastor kunuhay, mga elders kunuhay, mga revivalist kunuhay, mga theologian kunuhay nga balo-balo wala kasabot sa plano sa kaluwasan, gapataka lang og wali, gapataka lang og wali o gahimo-himo sa ilang unodnon nga interpretation, gahimo-himo sa ilang unodnon nga ideya nga wala na sa Biblia. Ang Biblia wala kasulti nga dugangan mo. When we preach the word of God, you have no right to put into our own idea, our own opinion. We don't have the right to add anything in the knowledge of the Lord. When we preach the text, the book, the word of God written of the author of the Bible. But the very authoritative author in the Bible is no other than Paul, Apostle Paul. He is the very late apostle. Christ called him and became apostle when Christ already there in heaven. When Christ ascended to heaven for how many period na? Anak pagitawag si Paul. Katapusang apostles. O siya ang pinaka-authoritative with authority to discuss the light of the plan of salvation because he was the one received the revelation of the plan of salvation. So ang ato tun-an una ang write-up ni Paul nga kung maintindihan ta tanan ang write-up ni Paul from Romans down to the last book that he wrote, mao na sa ang light, mao na sa ang wisdom, i-interpret ang true and correct interpretation nga gisaysay ni Paul kay ma-interpret mo na with the help of the Holy Spirit kay naara dira ang iyang learnings nga interpretation nga spiritual level pointing to the higher form. Ayaw pagbuhat-buhat sa imong unod-non nga konsepto, unod-non nga ihibalo sa pag sulti-sulti sa mga hearers nga mauning Ginoo, ang Ginoo God, ang Ginoo right, ang Ginoo God. God is good. God is wonderful. Muna imong nahibaw-an ra pero wala ka kasabot sa imong gisulti. Why God is wonderful? Why God is good? Is there in the plan of salvation? Is there in the write-up of Paul?
You study hard and deep the writing of Paul. If I were you learn first the write-up of Peter, 2 Peter. 2 Peter 3, verse 14, 15, and 16. Tunay na. Unsa ingon ni Peter? The epistles of brother Paul hard to be understood because it is unlearned by this balo-balo nga mga magwawali. Even though inyo na tunan kung wala gi kamoy level sa pagtuon nga spiritual level, dili gyapon mo kaintindi kay Paul. Nganuman, i-counterfeit naman mo ni Satanas. Si Satanas naman gasakom sa inyong utok. Muna ang inyong utok, worldly pleasure na ang inyong gi-interest. Na anadang worldly pleasure nga na nakaging na nada nga naga mura na nagtuko dira nga nagtapik sa inyong utok ang worldly pleasure nga interest. So you are sakom by the devil because devil he owns the whole world as his property, including the human being. Except laning gitawag sa Ginoo, sama ni Paul, sama sa mga apostolis nga nagpadayon gyud, ug sama aning mga true Christian nga nagatuon sa plano sa kaluwasan. Kining ako karon gina riiko sa inyo. This is from the teaching of the true Christian, so-called Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday. Muna nga akong instructor, department head nga nagapirma sa among direksyon sa pagtuon sa theology. Muna sang ga-confirm, who are you? Who are we as a student under the theology course? Kaya si Dr. Tumanday, muna siyang pinaka authoritative pod nga teacher or instructor sa usa ka university or college kung magtudlo sa as a Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Ang iya nahibaw-an, taas, lalom, o wide, sangkad kaayo, mitungod sa plano sa kaluwasan. So mauna sa karon ang ginariiko ko sa inyo. Kay na-under ko sa kay Dr. Tumanday. I stayed there in Mountain View for 5 years. I always with his class, under the class of Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Ug mauni ang iyang gikonsentritan sa pagsaysay sa kamatuoran sa plano sa kaluwasan aron mo graduate ang naga-attend sa iyang mga theologian. Sila na ang mag-enlighten, tudlo sa tinuod nga light, tinuod nga interpretasyon, tinuod nga direksyon, tinuod nga wisdom of so-called manifold wisdom nga naa sa plano sa kaluwasan. So mo nang ginatudlo riiko ko ni sa inyo ang gitudlo sa ako ni Dr. Tumanday nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Although I am a graduate of theology, I did not I'm not willing to be called theologian. That is too much self-exaltation, self-interest, self-centric desire. Then you are be happy to be called, I am a theologian. I am a graduate of Mountain View College as a theologian. Wow! Same to you. That's a blasphemous attitude. I don't believe theologian. As long as you do not know what is the plan of salvation, the only theologian so-called and is worthy to be entitled so-called theologian is Dr. Tumanday, the Doctor of Divinity and Doctor of Theology, because he is expert in explaining the light
and the true interpretation of the plan of salvation. Because the plan of salvation is the only plan, the only truth, the only light, the only good news for salvation. When we preach about the good news, this is not only for favorite. This is not only because of your power of the brain. This is not only because you have gone in the theology school. No! When you preach the gospel, is already a plan of salvation. You should think that. You should consider that when you preach the gospel of God, you ought to preach already the plan of salvation. Because all words from the Bible, all teaching from the Bible, all objectives from the Bible, all the word of God from the Bible is a part of the plan of salvation. But the center of the light and true explanation, true interpretation is there in the write-up of Paul from Romans down to the last book that he wrote. 14 books. Muna na siya ang light sa plano sa kaluwasan. Kining mga gawali-wali nga tanan nga mga sikta sa religion, gapasikat nga murag kinsa, gapas singgit-singgit sa pulpito with their thousands of congregations. They are not the right. They are not the right preacher. They are not the right apostles. They are not the right ordained from the Holy Ghost, because they don't have the light of the plan of salvation. They are only doing blah, 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 blah. Kung may naa naka-light sa plano sa kaluwasan, og imo na ginawali, gitawag na sang inspirational talk. Ang imong mga topic nga gawali ka anang mga blah, blah, blah. Pero ang una mo wali, intindiha sila usa ang mga hearers mo sa plano sa kaluwasan, the light of the plan of salvation. Thoroughly, deep study of the plan of salvation, then edify it and teach to the hearer. Munang ingon sa Biblia, dili kay mag-blah blah blah diretso, wala kasabot unsay plano sa kaluwasan. Ang light, ang true interpretation, and the logic of Paul, idiomatics, expression of Paul, the figure of speech, in the logic of Paul. Intindihon mo na, kay na ay lalom dira nga mga interpretation towards the teaching of faith, love, obedience, law, grace, covenant, gift, righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, law of works, law of faith. And the understanding of scoffer and evil workers. Paul mentioned that, beware of the evil workers. Kining mga balo-balo nga nagawali nga wala sa punto sa plano sa kaluwasan o sa light sa plano sa kaluwasan, they were included in the evil workers. Mateo said, dili ang tanan gaingon Ginoo, Ginoo, dili ang tanan gaingon Lord, naghimo man kog pangwali, naghimo man kog mga mayong butang buhat. But Jesus said, ingon ni Jesus, when the time comes, I will profess unto them. Sanang profess, ipa, himangno ko gyud sa ila ang sakit nga pulong. Manambot pasabot ni Jesus, masakitan gid sila, I will profess unto them. Like a professional speech. Manang punto ni Jesus, I will profess unto them. And Jesus said, I never knew you. Depart from me, doing iniquities. Nagwali-wali, wala kasabot sa plano sa kaluwasan, nagpataka lang. Ang mga kaigsuonan nahimong hanger. They are hanging. They are hanging between heaven and earth because there is no light of the plan of salvation because of your blah, blah, blah in the pulpit. Naluoy ko sa mga kaigsuonan, naluoy ko sa mga brethren, naluoy ko sa congregation, naluoy ko sa mga hearer, nga ang ilang nahibaw-an hanging between heaven and earth
I mean, between hell and heaven. That's what I mean. Between heaven and hell. That when the Lord comes, the Lord said, because you are hard-headed, you are stiff-necked, and you hear me not, you did not hear me, and you did not give concerns unto me. Your faith is not acceptable because even faith you do not know how to define. Even faith you do not know how to interpret. Even faith, the light beyond faith, you do not know. The light behind faith, you do not know that. Ingon ni Jesus, depart from me because I knew you not. I knew you not. I never knew you. Depart from me, doers of iniquity. You are iniquitous. Kaya nagwali sa blah, blah, blah. Bisan ang pagtuon sa 2,300 days prophecy. Kaning mga gapabilib nga kuno, expert sila sa 2,300 days prophecy. Asa ka expert, asa ka pert. One time I was in the midst of group of teachers, group of concerned Christianity attitude, Christianity in action in doing spiritual concept. I was there in their midst. We were studying about the 2,300 days prophecy. I will relate you this experience of mine. May panahon nga na ako sa mga dagko nga nagatuon kunuhay sa Biblia. Itawag sila mga elders, mga profesor, mga doctor of philosophy, o mga liman, mga ministers. Na sila di, sto nga, na ako, I was one of them. Nag-study kami sa 2,300 days prophecy. Ginarelate ko ni sa inyo kay mao ni akong experience. This is my first experience when I was with them. So gi-open na ang teaching sa 2,300 days prophecy. Na ako'y katubang ng mga professor as PhD, graduate, doctor of philosophy. They are very biblical. But you know, the problem is because of the power of their brain, it's hard for them to accept the teaching of the truth beyond the plan of salvation because they don't interpret it correct and true interpretation. Gisaligan lang nila ang ilang gahom nga mga bright na sila o gisaligan nila ang ilang unod sa paghatag sa ilang opinion. Paghatag sa ilang idea nga unod nun, opinion nga unod nun, o worldly ang direction sa tanan nila nga mga idea. Kay nagpaborit ang isag-isa nga maayo sa magsulti, maayo sa mag-interpret, maayo sa ideya, maayo sa nahibaw-an, taas sa nahibaw-an, kunuhay biblical ang iyang mga concept. Wow! During that time, I was there listening, both of them giving their ideas which is in flesh idea, fleshly direction. So, naay usa ka professor. He is a retired professor in a certain university. He is a very friend of mine. He is a very good man. He is a very concerned of Christianity in action toward heaven in his life, in his faith. But ang problema, they do not know what is faith. All about anchored to the plan of salvation, to the teaching of the plan of salvation. They do not know what is faith. Ang ila lang nahibawan sa pagtuo, kanang episode 8, for by grace are ye saved through faith. Mula na ilang nahibawan. Nga
nga counterfeit ni Satanas ang ilang pag-interpret. Kay wala man nila na-interpret ang episoto it label to the write-up of Paul about true and correct interpretation of the plan of salvation. They do not know that. So ang ilang faith nga nahibaw-an nga nagtuo lang sila murag ang mais, gisugba ko, gisanggi ko, gisugba ko o gilungag ko. Naluto na gikaon ko, mais. Mao lang nila na hibaw-an nga pagtuo, nagtuo sila nga nagkaon sila mais nga sinugba, nagkaon sila mais nga linungag, nagkaon sila mais nga nahimong gigaling nga nahimo na nilang kanon, nahimo na nilang bugas nga mais. Mao na ilang pagtuo sa ilang faith. Very shallow, very poor. Gihimo nila nga material og in gihimo nila nga actual materially. Munang ilang pagtuo sa ilang faith. Faith. Ang Biblia yang gisulti dira ni Paul, sa write-up ni Paul, faith is from heaven revealed in the write-up, pointing to the higher form, how Paul expounded when he absorbed the real plan of salvation revealed unto him, the light of it. He absorbed, Paul absorbed it, and he explained it, but in a scholarly level. The terminology of Paul, so deep to be understood. But you can understand if you thoroughly study the write-up of Paul. Pero agawon man ni Satanas ang imong utok, kay naamigo mo na Satanas, gipalansa na ni Satanas ang imong utok, munang di ka mo sabot, di ka mo accept kay bright pa man ka kay Paul. Munang punto sa mga worldly, fleshly direction ang ilang mga utok. So gi-explain ko ang faith. Faith means obedience of the law. Nya ang isa ka professor, nakita ko siya, nindot kaayo ang iyang mindset. Ginagadya ang iyang mind about sa light sa plan of salvation. So nag-adto sa blackboard, iya gi illustrate gyud ang 31 AD nga diya si Christ gi lansang. Kana nga period sa study sa 2,300 days prophecy nga gi-sum up ni William Miller. Christ was crucified at the age of 31. Between 27 AD nga siya gibautismohan, paingon sa stoning ni Stephen nga 34 AD, 1 week kana ang gap, 1 week. Kaya ang 457 BC down to 408 is 7 weeks. From 408 BC down to 27 AD nga gibautismohan si Jesus Christ, gitawag na siya nga 62 weeks ang gap. So, 7 plus 62 nahimo na siyang 69. Then, napay additional nga 1 week nga si Jesus gikan sa pagbautismo niya, may 1 week nga sa tunga-tunga anang 1 week gilansang sa cross. Meaning 3 years and a half. Kay ang 1 day equivalent 1 year. Munang sum up ni William Miller. So after sa crucifixion ni Jesus, another 3 years and a half or 3 days and a half stoning of Stephen, because Stephen still die hard and loyal to the conversion to Christ. He was converted so much about the ministry of Christ, about the mediatorial job of Christ, because mediatorial job of Christ from Genesis 3:15 until he became a flesh. In 4 BC, he became a flesh from the womb of Mary, Virgin Mary. And then from that age, the year rolls on. Then at the age of 27, he was baptized. And before 27, he started his ministry as a human flesh. There and then, when he was at 12 years old, he went to the church and opened the book,
especially the book of Daniel. That's why Daniel prophesied that 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, because he was given the light from heaven. His being weak and no knowledge about those prophecy during the time, Daniel almost to give up, but the Lord sent him an angel, and the angel said, don't worry, stand up and be courageous, because I will give you the skills and understanding to understand this prophecy. So, diha naumpawan si Daniel. Then Daniel wrote Daniel 8:14, and to 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Kaya ang nagproblema si Daniel, kung kanus ama, stop ang desolation and transgression, katong mga pagdaog-daog sa mga katauhan sa Diyos. So, muna nag-ingon daya sa 14, isusulti sa iya sa angel, and to 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. In the middle, between the baptism of Christ, 27 AD, up to stoning of Stephen, 34 AD, 1 week ang gap. In the middle, gilansang si Christ. Mauna na sa ang fulfillment sa bloodshedding nga nag-coincide, reciprocal sa Daniel 8:14 dito sa Romans 3:25. Na dira ang bloodshedding, nag-coincide dito sa bloodshedding. Gidiscuss ko sa tunga nila kay nagkagubot kay gusto ko nga kung magtudlo sila sa ilang klase. Teachers meeting man to para itudlo sa klase. Ang ila itudlo light gyud nga tinuod nga naa sa wisdom sa plano sa kaluwasan kay katong Daniel 8 verse 14, part to sa plan of salvation, because the whole Bible is a part of the plan of salvation. Naalang kay Paul ang light yun sa pagtudlo sa center sa teaching sa light or wisdom sa plan of salvation, true and correct interpretation. Naalang sa write up ni Paul. Pero ang Bible tanan, part na sa plano sa kaluwasan. So katong Genesis 8:14, dito na establish gyud ang actual nga scenery, actual nga situation sa bloodshedding katong 31 AD nga gidunggab si Ginoong Hesus sa iyang kilid nga nagawas ng iyang dugo. Moto sa gyud ang real nga scenery sa prophecy ni Daniel. So nag-import ko og interpretation. Gi-interpret ko sana ang light. Sa write up ni Paul, kay si Paul mangyud ang authority sa pag-expound sa plano sa kaluwasan. So gi-cite ko ang Romans 3:25 coincide to the 31 AD nga gi lansang si Ginoong Hesus. Gibadlong man ko sa church pastor during the time. Itawag to siya nga minister as a church pastor. I will not mention name. I didn't mention name here in my preaching. I don't want to mention name here. That worker, samtang gasulti pa ko, gisanta ko niya. He interrupted me. Ingon niya, wala na ilabot anang inang balaod, wala na ilabot sa 2,300 days prophecy. Kay kanang balaod, karakter lang na ni Ginoong Hesus. Tanawa lang, kuyaw gid ang yawa, no? I pity him. Naluoy ko niya. So, due respect to him being a minister, wala na lang ko nagtubag kay kung tubagon ko siya, maulawan gud siya. Nagpailog ko kay amigo man ako siya. Amigo ko sila tanan. They are all my brothers in the name of Christ. Wala lang ko. Pag ingona niya nga, you are out of order because ang imong gi-explain wala na connection sa 2,300 days prophecy. Dito pa ko na sinta. Tao raman ta. Murag nagsiga ang akong dalunggan. Pero wala ko nasuko sa iya. Nagsiga lang akong dalunggan sakay Satanas nga naa sa iya. Nagawas ang iyang pride sa pag-explain nga murag
giinsulto yako, but Satan is there in him. I know everybody, Satan is always there. Like Christ. Abtik guna sa Satanas. Asang diskasyon, asa ang mga ga ga isgot sa ngalan sa Ginoo. Nada sa Satanas pirmi paminaw kinsa iyang buraburahon. So naluoy ko sa pastor, wala na lang ko unta nagtingog. Pero gi-insulto man ko niya nga walay connection ang akong sulti. Di ako naintindihan nga wala gid say hanaw sa plano sa kaluwasan. Wala gid say kasabot unsa ang flow. Unsa ang light from Genesis 3:15 down to the present. Wala gid say kasabot unsay plano sa kaluwasan, unsay Bible, unsay light in the word of God. Mayo lang day sila sa blah 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 wali-wali blah blah blah. Nga ang ilang gina blah 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 puro tanan mga values. Learning points o values pero wala light sa plano sa kaluwasan. Dito sa pulpito mo nang ganahan ni Satanas. Magwali ditong mga pastor kanang ila lang direksyon, ilang unodnon nga interpretasyon, ilang nga huna-huna nga power of the brain. Mo nang ganahan ni Satanas kay diha nag-ingon ang write up ni Paul dito sa Hebro, ingon ni Paul, 13:9. Don't be carried diverse and strange doctrine. Sa Episo 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. So ato, nadumduman ko ang akong mga text. Nakaingon daw ko nga, wala ba mo kabalo? Dili siya ang akong giingnan. Ang tanan nga gapaminaw. Wala ba mo kabalo nga kanang 2,300 days prophecy? Mao na siya ang sentro sa bloodshedding. Paglansang kay Ginoong Hesus, gisulat ni Paul dito sa Romans 3:25. The meaning of the bloodshedding. So gina-expound ko pa, wala pa sa kasabot sa akong gina-expound, gi-interrupt yan ako nga wala kuno connection. Kita mo lang na. Dira ko pa na-realize kung unsa sila ka ignorante sa plano sa kaluwasan. They have no knowledge, they have no wisdom about the plan of salvation. And they do not know that. So unsa? Sabi nyo, unsa akong gibuhat, kay ang tanan nga sakop dito nga nagapaminaw, makunayb man sa ministro. Ordained minister. So ako dili man ko ordained minister. Yano ran ko nga tao nga naka-eskwela pod sa pagtuon sa Biblia about study about God. Munang theology, study about God. Ako na lang nagpailog. Nag-ingon lang ko nga, what kind of teaching is this? Very poor. Nagawas ko, nag-walk out ko sa discussion kay dili ko na makaya nga rampa na si taning sa sigig, nag-apil-apil na si Satanas sa sigig interpret sa mao nga light from Genesis 3:15 up to the presence nga wala gid sila kabalo what is plan of salvation. All about the Bible study or study about God. They do not know that. When you talk about theology and study about God, completely, the direction ana is the plan of salvation. The light of the plan of salvation. That's all. Maura na ang direksyon. Kung ga-study ka sa pulong sa Ginoo, the plan of salvation. So they do not know what is the plan of salvation all about. Daghan sila gikan sa imbisyan, mga theologian ko na sila nga graduate. Na sila diha, mga elders, mga professor nga, mga retired PhD na adira gatigom mag-conduct sila og lesson study about the Word of God. Nagawas ko, naghawa ko, I don't care. Ingon ako, Satan is already contaminating the whole members. So, ingon sa Biblia, get out of thee, my people. Get out of thee. So, dali ko gawas. Naghawa ko nga, murmur ko nga sa akong pagkaunod nun. Nagmurmur ko gagawas. Gigukod pa ko sa isa ka brother nga ako, close friend. He is an engineer. Gigukod pa ko niya, gitawag ko niya, payuhan pa ko niya. Nagakos-gakos pa mi sa among kamigway. Nagdiretso ko pa ulit. Kaya dili ko makaya nga diha ka sa tunga gatuon sa tarong nga pagsabot sa Biblia. Giinsulto ka nga out of place ka. Kay ang
ang ila nga tinuod nga iya ni Satanas nga direksyon maoya ang true place. Ang ako ya out of place, ang iliya in place. Kita mo lang ng hiyawa. So, mga brethren nga nagapaminaw sa ako karon, muna girelate ko ang istorya aron makakuha pud kamo sa direksyon sa plano sa kaluwasan. Makakuha kamo light, dili lang learning points kung dili light gyud, true concept, the direction and the flow of the plan of salvation. Kay bisan kaning mga pastor, mga kunuhay, mga PhD, kunuhay mga elders, kunuhay mga dagkong tao sa mga institusyon, mga iglesia, ug maglagot ko ning pulong nga religion, kay ang religion is a big business. So, mao na sila di ay wa gid sila kasabot sa plano sa kaluwasan. So I was disappointed. Then I prayed to the Lord nga labdagan sila sa Ginoo. Kay kung ako dito, di naman sila maminaw, kay paminaw naman nila ang pastor nga wala po'y know-how. Sibat na lang yung ko. Kay base makasulti ko, dili gid nila maagwanta ug maulawan sila tanan sa ilang concept nga dili mao. So mao na karon, nalipay ko nga nakahatag ko sa inyo aning ako experience nga ang mga gapabilib nga mga ministers throughout the whole world in general, dili lang ang mga Adventist minister, all minister of whole institution religiously, including the minister overseas, mga Amerikano, monitor ko sa YouTube, wow, very expert in their topic to preach. Pero ang ilang preaching, wala gyud na angkor sa plano sa kaluwasan because of their pride, because of their power of the brain, because of the lust of their flesh. Aron ingnon nga sikat sila nga preacher. Diyos nun na sila. Tao sila sa Ginoo. Magwawali kuno daw sila. Ang Ginoo, very particular. Wala sa gatanaw kung kinsa ka, as long nagiwali mo ang light sa plano sa kaluwasan, mao na ang gina-consider sa Ginoo. Mao gani ang Ginoo nag-ingon, I never knew you. Singgit-singgit pa sila nga, Lord, nangwali man mi. Lord, naghimo man may good works. Lord, even we cast out devils. Pero ano sa ingon sa Ginoo? I knew you not. I never knew you. Depart from me, doing iniquities. Nga naman, kanang doing iniquities, i-expound ta na, i-interpret ta na. Katong tanan nga gawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan nga bulakla lang bla 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 sa ilang kaugalingon og unudnon nga interpretasyon sa ilang pagbasa sa Biblia, di kasabot unsay gibasa, dili kasabot unsay lalom nga interpretasyon sa write up ni Paul. Wala ginasabti, gibasa lang ang teksto, pagkahuman basa naghimo silang unudnon nga interpretasyon nga wala nila gi-interpret ang teksto nga ila gibasa. Muna ingon ni Jesus, depart from me, doers of iniquities. Nga naman, gisiaw-siawan lang nila ang pulong sa Ginoo, gibasa-basa kunuhay nila ang write-up ni Paul, pero dili ka kasabot unsa ang interpretation sa write-up ni Paul, kay gihimo lang nila ang ilang kaugalingon nga interpretation o ang ilang unodnon nga concept o gi-comport nila ang mga hearers, ang mga brethren sa church nga kunuhay pastor sila, insakto ang ilang wali, gaydan kuno sila sa Ginoo kay sila mga ministro nga ordin sa langit. Wow! Ang Ginoo wala nag-ingon nga nag-ordin ko sa tanan nga mga ministro, kay ang tanan nga mga ministro nakasabot sa plano sa kaluwasan. Wala. Ingon lang sa Ginoo, learn of me and study my words. And when you learn me about my mediatorship, about my purpose, there in the write-up of the plan of salvation given to Paul,
Mo nang punto sa Ginoo. When you understand this mystery, learn of me, then preach the good news. Kay mo ning good news into the whole world. Wala nagingon ang Ginoo. Nagiordinahan ta kamo nga kamutanan nga giordinahan ko. Kabalo na mo sa plano sa kaluwasan. Wala, ingon sa Ginoo. Study, learn of me. Learn of me. My yoke is lowly in heart. Learn of me. Study hard. Mo na ingon ni Paul. Work out your salvation with fear and trembling. Ecclesiastes 12:13. Muna sa ang punting ni Paul nga, work out your salvation with fear and trembling. Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. I-interpret daw, kung tinuod ka nga theologian, i-interpret ng 12:13, unsa man ang namin nga conclusion of the whole matter. Poor theology, poor preacher, poor, very poor. Munang ako suggestion, kung dili ka mo kabalo sa plano sa kaluwasan, mag-interpret sa light sa plano sa kaluwasan, you are not oriented yet, you are not enlightened yet by the plan of salvation, I suggest do not preach. Do not pretend like a scribe and Pharisees, great pretender nga pastor, great pretender nga graduate sa theology, great pretender nga elders, great pretender nga preacher, reverend, great pretender like the scribe of the Pharisees. Ayaw pagpapretend kung di pa kakasabot sa plano sa kaluwasan. I suggest do not preach. Study first. Why? Kaya kung magwali-wali ka nga wala kay know-how sa interpretation sa light sa plano sa kaluwasan, you are deceiving the whole hearers. You are deceiving the whole people in this world. Nga makadungog nimo hanggang wali-wali ka sa imo lang kaugalingon nga punto. Wala ka kasabot sa interpretation nga true and correct in the light of the plan of salvation. So do not preach. Kay daghan ang imo madeceive, appeal ka. Ingon sa Ginoo, surer punishment is waiting for you. He prepared a surer punishment to this kind of preacher, to this kind of great pretender. Mayon tong skriba og parisiyo nga nag-reform. Pero kining mga Gentiles nga kinaiya sa skriba og parisiyo, wala gid pag-reform. No. Taas gyapon ang ilang sungay nga sila gid ang correct kay nakagraduate sila sa theology course. What a kind of attitude of a preacher. If you are a preacher, you follow Paul. Si Paul nag-accept siya nga siya murderer. Siya hintil nga wala kasabot sa law, grace, faith, love, obedience, law, grace, covenant, righteousness, all righteousness nga gisulti sa Biblia, righteousness by faith, righteousness by justification, righteousness by sanctification. If you are in the direction of justification by faith and righteousness by faith and sanctification by faith, mao na sa ang righteousness. Muna sa ang righteousness nga imo ipanapot. Kung righteous ka na, mahumok ka. You are humble down to earth. You will become slave of all slave. Muna sa ang righteous nga tao. Pero kung nang magsiga po ang mata kong tudloan, kay dili gusto magpatudlo, nga murag kinsa po siya nga gikan sa langit. Arang-arang na lang tong nag-claim nga siya Son of God. And then, nag-abot na ang karma. Nga siya, gikuha na sa Ginoo. Gikalis na. Muna ingon ni Fernando po. Kapag puno ng salop, kalison, gikalis na sila. Wala na sa kalibutan.
Ang mga buhi karon ginagukod na sa balaod kay gi-allowed sa Ginoo nga kalison na ang ilang pagpanuntok kay gigamit sila sa yawa. Ug ang yawa expert kayo paggamit pod sa pulong sa Ginoo. Kita mo na? The devil use this person claiming himself that he is the appointed son of God and he is the successor of Christ. The devil uses him, that person. And at the same time, the devil uses the word of God. He used the Bible. He used the sanctification and justification of himself only, but not sanctification from heaven. Because the sanctification and justification from heaven is centered to the plan of salvation, which is Christ. And faith means personality of Christ. And faith in the Bible interpreted the plan of salvation revealed unto Paul. Makita na sa Roma, the revelation of faith and the revelation of law. Faith, law, obedience, love, covenant, gift, tabernacle, they are all and the same. They are all one and the same in person of Jesus Christ. Mao nang gitawag ni Paul nga mystery. If you read all this, my writing, my write-up, interpret this in a true interpretation, the mystery of Christ. Mao nang punto ni Paul. Mystery of Christ. So, mabasa ta na diri. Gusto gini nyo basahon. Basahan nyo diri. Na diri. Kung gusto nyo gyud basahon ang Mystery of Christ, mabasa nyo na diri. Sa write-up ni Paul. Na diri tanan sa write-up ni Paul. Nasa Romans, nasa Timothy. Okay? Nasa Timothy, gitawag niya. You did not endure sound doctrine. Mauning plano sa kaluwasan. Nasa Timothy. Basahon nyo na. Nasa Roma. Mabasa na diya sa Roma. Napod sa Galatians. Nasa Galatian. Mabasa na tanan dira. Og naapod dire sa dire, makita na dire, Galatians 3:23. Gi-rebuild ang faith sama sa pag-rebuild sa plano sa kaluwasan. Nga mao ang balaod o ang faith. Isara na sila. Unsa pa? Nasa verse 3:21. Ang gi-revealed nga law, dira ang righteousness nga ma-impute kanimo aron ka mahimo nga righteous aron ma-welcome mo ang second coming of Christ. Because the law is Christ. And faith target to Christ also interpreted the personality of Christ. Muna sang faith. Isa pa. Romans 7:9. Ingon ni Paul, when the commandment came, sin revived and I died. That's why Paul said, I was crucified with Christ because of the commandment. Unsa man ang commandment? Muna ang plano sa kaluwasan nga gitawag faith, muna ang plano sa kaluwasan nga gitawag grace, muna ang plano sa kaluwasan nga gitawag nga manifold wisdom of God, muna ang plano sa kaluwasan nga gitawag nga mystery of Christ, muna ang plano sa kaluwasan nga gitawag nga workmanship of Christ is no other than the law channeled by faith because faith target to Jesus
when faith rebelled, meaning Jesus is also faith in person. Okay, unsa pang giingon niya dire? Ingon niya dire sa Romans 12, verse 12 sa chapter 7, ingon niya, the law is holy and the law is holy and the commandment is holy. Ngano man nag-ingon si Paul, holy ang law, ang commandment law. Ngano na redundant? Commandment is law. And law itself is law. Ingon niya, the law is holy and the commandment is holy and just. Ngano giduhagid niya sa isa lang ka verse. Romans 7 verse 12. The law is holy and the commandment is holy. Ngano giduhagid niya dra law and commandment? Murag redundant na paminahon. Muna sang maingon mo nga si Paul controversial. Si Paul contradict. There is complication. Kay dili man ninyo naintindihan ang write-up ni Paul, ang mystery nga gisulti ni Paul, o ang workmanship nga gisulti ni Paul, o ang dispensation of grace nga gisulti ni Paul under sa manifold wisdom of God. You do not know that. Munang gaingon mo kay Paul, controversial, contradict. When he said, the law is holy and the commandment is holy, two personality in term, I mean, two division in term, but one in personalities. Dua ka term. Law and commandment, dua sa ka terminology. Pero isa lang sila ka personality. Law and commandment, you cannot separate from Christ. Law, grace, covenant, gift, tabernacle. They are one and the same thing. When Paul said, law and commandment, holy ang law, holy ang commandment, you cannot separate law and commandment and Christ. Because Christ is the law, Christ is the commandment, Christ is Christ Himself. Basahan nyo ang Romans 10:4. Christ is the end of the law for the righteousness who believe. Hebrew 10:1. For the law, having the shadow of the good things to come, He was crucified because He came into the 31 AD. He is the law. Christ Himself is the law. For the law, having the shadow of good things to come. When He come, He is the law. And spiritual level interpretation pointing to the higher form. Muna ingon ni Paul, mystery. And you cannot question the mystery because mystery belongs to God. It is a hidden thing and you cannot deepen that. You cannot fathom that. So, ayaw na mag-argue. Kung tinuod ka nga theologian, sabton mo na either than to argue. You have no right to question it. You have right to argue. You have no right to rebuttal. But to accept it and widen your mind, widen your intelligence to comprehend deep the mystery that Paul uttered. When you read this, understand the mystery of this plan of salvation. Munang kulang sa inyong mga magwawali nga akong addressan nga magwawali nga balo-balo. I am addressing this in general. I did not mention any names here. I am addressing this in general. Magwawali nga ang ako nihibaw-an, isunod-sunod ko lang ni sa uban pod nga nagasulti sa terminology nga balo-balo. Kay kining balo-balo wala gyoy hanaw, way klaro. Okay, so kung dili ka mabilong sa preacher nga mga balo-balo, study hard about the plan of salvation. Dili pa ulihi ang tanan. Please study and learn like what I have learned. Because my learning, my wisdom about this is not mine. My professor, doctor of divinity and doctor of theology teach me about this. So padayon na ta.
dirita magpadayon ta sa ato nga gitawag nga interpretation. Na humanta naman ang First Timothy, dili ta na iagi sa 2 and 3 kay mga self-explanatory na to. Dili na to nato kinahanglan i-interpret ang mga hard lang nga mga lalom nga sulti ni Paul mulang ato ang atong tun-an aron ma-interpreta. So dirita sa chapter 4 of First Timothy. Madritso lang ta diri sa verse 6. Kay kining uban nga verses kuha naman ni self-explanatory na ni. Simple lang kayong pagkasaysay ni Paul. Pero niya say gisaysay sa verse 6. Paingon diri sa verse 16 nga lalom-lalom nga ato na pud i-interpret. Kaya ang ato diri purpose nga nag-study ta sa about the plan of salvation, kaning write up ni Paul, mao maning plan of salvation nga ingon nila hard to be understood kay wala gitun-an. Ingon ni Peter. Sa nagbasa, nag-ingon na pod nga si Paul controversial kay ang mga statement ni Paul contradict to each other. Muning ato ni tun-an aron ma-disprove taning mga balo-balo nga nagsinggit nga si Paul contradict controversial kay wala sila kaintindi sa mga lalom nga mga logic ni Paul, sa lalom nga mga mind nga naa sa interpretation nga true and correct nga naa sa sitting sa mindset ni Paul. Wala na nila naintindihi. Muning ato ni i-interpret kay ako nakaintindi na ani kay gitudloan ako sa akong professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga dili ni mawala sa akong pagbasa sa Biblia, ma-recall ko tanan ang ako natun-an under kay Doctor Tumanday nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Munang tun-an tani. Kaya ang ako pag-interpret ani, mao pud ang gitudlo sa amo ni Doctor Tumanday nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. So tun-an tani karon. Ang verse 6 diri na ta kay ang uban diri self-explanatory na. Ang verse 6 paingon sa verse 16, lalom-lalom ni nga statement ni Paul. So ato ni i-interpret. Okay? So direta sa verse 6, ang iya diri nga context gaingon nga guideline for serving Christ. Kung kita ga serbisyo sa Ginoo, may guideline ingon ni Paul. So kini siya particular gid ni sa tanan nga mga Christian nga naga-serve sa Ginoo. Ga-profess nga Christian, meaning kung ga-profess ka sa Christianity, unsa ka servan ka sa Dios, you are serving God, especially sa mga preacher nga nagapabilib nga pastor kunuhay, preacher kunuhay, pero ang ilang knowledge away from the light of the plan of salvation. Okay? Ato tun-aning verse 6 ingon diri. Basahon ta, ingon niya diri. If thou put the brethren in remembrance of these things, kay guideline man ni sa mga gaserbisyo sa Ginoo. So kita tanan mga leader ta nga mga Christian kay simba man ta sa ngalan sa Ginoo, nagaserbisyo man ta sa ngalan sa Ginoo, gitawag na ta nga mga leader sa ngalan sa Ginoo. So muning ato guideline nga nagaprofess ta nga Christian sa ngalan sa Ginoo, muning atong guideline bilang mga Christian kunuhay, doing Christianity in action, especially in studying the plan of salvation. Kung wala pagkakatuon, paminaw ani. Kay naay guideline. Dili lang ni sa mga preacher. Mga preacher nga balo-balo. Kinanglan magtuon sila aron mawala ang pagkabalo-balo. Okay? Tunan taning 6, ingon niya. If thou put the brethren in remembrance of these things. So kung ikaw, usa ka member sa church, nahimo ka na nga apostles, ingon ni Jesus, go and preach the gospel sa mga apostles. So mahimo naman ta nga apostle kung gasimba ta sa church nga diin naa ang Ginoo nga ato ginasimba. Ambot lang kung gidawat ba baka ang atong pagsimba. Pero mao nang understanding diri sa sulti ni Paul ingon niya. If thou put the brethren in remembrance of this thing, especially ni sa mga
preacher. Pero tanan kita preacher naman kung Christian kita. Kay ingon sa Ginoo, share the light. Okay? Ingon niya, if thou put the brethren in remembrance of these things, sa mga ministro, paminaw mo, na guideline, apil ang mga brethren. Ingon niya, thou shalt be good. Kung ikaw kuno usa ka magwawali, muning punto ni Paul. Ingon niya, if thou put the brethren in remembrance of this thing, kung ginahimo mo ang mga hearers, ang mga kaigsuunan nga imo ginawalihan, mahimo sila nga remembrance of these things. Meaning, pag abot sa Ginoo, dalon na sila sa langit, may remembrance sila sa imong pagpanudlo. Yun ang punto diri ni Paul. Bilang sa imong pagpanudlo, na enlighten sila. So mauni ingon ni Paul, remembrance kini ang pagpanudlo mo sa ila. Ingon niya, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Okay, mga leader, mga preacher kunuhay. Ingon ni Paul, thou shalt be a good minister of Jesus Christ if you put, ingon niya, the remembrance of the brethren in remembrance of these things. Kining ginapangwali mo, muning naminipol nga of these things. Kining plano sa kaluwasan. Kung gusto ka nga remembrance ang imong ginapangwalihan, ingon niya, no, ingon niya, thou shalt be a good minister of Christ. Unsa man ang naminipol, good minister of Christ. Dili ka mahimong God kung wala kay nahibawan banga. Muna ingon sa mga terminology sa mga eskwelahan. Singgitan nila ilang mga classmate, ilang mga mag-conflict sila sa iyang mga classmates, singgitan dahil nga, ay banga, banga, banga. Tinood na. Muna ingon ni Paul. Ingon niya, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. Kinanglan dili ka banga. Kung good minister ka, you learn depth about the plan of salvation kay niya diri ang kaluwasan if you want to be called a minister. Muna mga magwawali, mga preacher, pagtaka lang ka nga minister. Kanang imong wali-wali, that is not the proven fact nga you are a good minister. That is not. Your blah 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 in the pulpit, that is not. Dili na siya ang nag-approve nimo or indication nga good minister ka. Ang good minister, you learn the light of the plan of salvation deep. Okay? Ingon niya, thou shalt not be a good minister of Jesus Christ. Kinanglan, maayo ka nga ministro. Unsa man ang pasabot ni Paul. Oriented ka. Lalom ang imo nahibaw-an nga light sa plano sa kaluwasan. Nga improving ka kaayo. O you are already in the truth. Especially in true and correct interpretation of the plan of salvation. You know that should be. Ingon ni Paul. Ingon niya dire, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. So ang punto ni Paul dira, dili ka good nga maayo ka nga tao, maayo kang batasan, wala kay kontra. Dili na maong namin ni Paul. You should be knowledgeable about the light of the plan of salvation. Mo nang punting ni Paul nga good minister. Mo ning pag-interpret sa Biblia. Hoy mga balo-balo. Giliteral nyo ang Biblia. Gi-apply nyo ang Biblia. Literal, material. You study this and explain this in a deep explanation, spiritually label, pointing to the higher form. So pag ingon din ni Paul nga, be a good minister of Jesus Christ. Nga naman, mahimo ba ka nga good minister of Jesus Christ kung wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan? Mo nang pangutana nga imo tubagon. You are not a good minister if you don't have the knowledge or the light of the plan of salvation. You have know-how. Okay, padayon. Ingon niya, nourish up. Nanang word nourish, mo na siya. Oriented o nabusog ka gyud sa kamatuoran, nga tinuod nga kamatuoran. Nga, nourish up in the words of faith. Nakasabot ka mo, ana?
kinahanglan na busog ka gyud sa pulong nga gikan sa pagtuo. Yaon sa may pagsabot nyo sa pagtuo. It's a person. Because Paul says, you will receive apostleship and grace for obedience to the faith of the whole nation in His name. For obedience to the faith. Nga no mag-obi ka sa faith, kinsa man din ang faith is a person. Sound indication for a certain person because faith means target to Christ. And Christ said, if you love me, keep my commandment. So faith denotes a person in person of Jesus Christ. Ano na ingon diri si Paul? Nourish up in the words of faith. Nabusog ka na, puno ka na sa tanan nga kamatuoran, tanan nga true interpretation sa pulong words of faith. Sa to fa ang faith, my words. Why? Because faith target to Jesus and it is a form of the personality of Jesus. And faith means a person which is Christ. Manang ingon dire nga faith rebelled. Ingon diya kay Paul sa Romans. When faith rebelled and the commandment rebelled, sin revived, and I died. Muna si Paul magtudlo sa kamatuoran, it should be interpreted pointing to the higher form in a spiritual level. Muna wala masabte ani mga magwawali. Nga sige ko nag-mention ang balo-balo nga mga magwawali. They don't know this because they did not study the teaching of Paul. Gamit sila sa mga teksto ni Paul, Corinthian, Romans, Ephesian, Galatian. Pag human nilang basa, dili balo mag-interpret, ila lang dayon tumo-tumo sa ilang kaugalingon nga konsepto, kaugalingon nga tumo-tumo nga pagsabot, nga unod nun because of the lust of their flesh in their hearts and be convert and then they were comforted of the comfort of the world. The pleasure of the world. Munang tinuod nga makita karon sa ato nga panahon in our midst. Okay, basahon ta padayon. Ingon niya, nourish up in the word of faith and good doctrine. Ano ba? May sumpay pa. Nourish in the word of faith, nourish up in the word of faith and of good doctrine. Unsa man ang good doctrine? Wala na ingon si Paul nga maghimo ka imong doktrina sa imong mga religion aron barugan sa imong mga sakop. No! Ang good doctrine mao ning plano sa kaluwasan kay ang Bible, the whole Bible is the plan of salvation. So ang doctrine dire mao ni sa write up ni Paul nga center of the light of the plan of salvation. The only authority of the plan of salvation, true and correct interpretation about the wisdom, the light, the manifold wisdom is there in the write up of Paul. Mao ni sa ang doctrine nga ginamit ni Paul. Kaya iyan ni write up sa 2 Timothy. Ingon niya, nourish up in the word of faith and of good doctrine. Mauning plano sa kaluwasan. Nga wala mo masabte, wala mo maintindihin. What else? Whereunto thou hast attained. Nawa? Klaro kayo. Kung maintindihan mo na, nga nourish ka na sa plano sa kaluwasan, ang imo obligasyon nga ang mga kaigsunan nga imo gitudloan nga makasabot sa plano sa kaluwasan, remembrance na nila, remembrance aron nga sila ingon niya aron ikaw nga mahimong good minister. Sa man ang good minister meaning knowledgeable ka, nourish up ingon niya nourish up by the word of faith. Saan yung word of faith? Target to Jesus. Nga si Jesus nagsinggit His word. Keep my commandments. John 14:15. If you love me, keep my commandments. 1 John 5:3. This is the love of God, to keep His commandment. Matthew 19. Ingon niya sa isyoso nga iskribag parisyo. Gusto ka maluwas? Tumara ang sugo!
Direct na sa kay Jesus. O wala na nay usab-usab nga statement. That is a real, untrue, uncorrect, and final statement. If you want to be saved, keep the commandments. Ngonya, where unto thou hast attained. So kung isa ka magtutodlo sa chart, preacher kunuhay, ayaw pag paalig-alig og preach nga wala pa ka naka-attend sa tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan. You are out of place. Ikaw ang out of place, dili ako. Nagtudlo ko dito sa teachers meeting. Gipalo up ko lang ang gisulti ni Dr. Guerrero. Kaya gimension niya ang 31 AD, center to sa bloodshedding. Gipalo up ko lang ang Romans 3:23 aron makahatag kog input or light nga unsay connection ana sa right up ni Paul. So giingon ko dito nga set a proposition, mao na to siya ang bloodshedding. Through faith in his blood, pinaagi sa pagtuman sa balaod nga nagdugo. Kay si Jesus among balaod nga nanaog. For the law having the shadow of good things to come, Hebrew 10:1. Nag-abot na siya aron magdugo, aron ma-fulfill ang bloodshedding. To fulfill the scripture nga maabot siya aron mag-bloodshed for the remission of sin. Pero ang kondisyon, wala pa ka naluwas sa pag-remit niya sa iyang dugo. Maluwas ka pa kung maintindihan mo ang kondisyon through faith in his blood, meaning obedience to the law perfectly. Ya, ingon-ingon ra ba mo dayon ning mga preacher nga ang balaod only good for what is good and what is wrong, what is right and what is wrong. Bugo. Basa daw sa Biblia kung naga-expound ba si Paul dira, ga magnify ba si Paul dira nga the law is only good for what is right and what is wrong. Imo lang na description as the power of your brain in your lust of the flesh in your heart because you are scoper. Unod nun. Preacher of the flesh. Mo nang ingon ni Paul. Law of works. Mo nang eskriba og paresyo. But si Paul nag-advise nga, law of works is not accepted. But to be accepted is law of faith. Faith. Law of faith. Unsa man ang law of faith? Jesus said, keep my commandments. Mo nang law of faith. Munang pinakabanga nga magwawali nga wala gid kasabot sa right up ni Paul. So diri na padayon. Ingon niya diri sa verse 7, 6 pa man to. Muna kataas ang interpretation sa mga right up ni Paul. Verse 7 na ta. But refuse profane and old wives' fables. Sa ingon niya, likayi ang mga istorya nga mga fables. And exercise thyself rather unto godliness. Ayaw pagtuotoan ng mga tumo nga istorya nga maghatag mong illustration or mga sense of humor sa inyong wali nga bla 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 sa pulpito. Magwali-wali dayon ang uban gamiton si Juan. Kuno daw si Juan mo nang mga Christian kuno nga mga tapulan, mga Christian nga wala ga improve sa ilang pagtuo, wala ga improve sa ilang pagka-Kristiyanon, sama ni Juan nga naghulat sa Byabas nga dool na siyang bakbak nga matagak nga pwede na lang niya kabuton aron kaunon gihulat pa niya nga matagak gipatungod niya iyang bakbak. Kita mo na nga tinumo nga istorya. Mag-illustrate sa aron may magkatawa. Part sa ilang sense of humor aron may magkatawa aron ingnon nga nindot ang ilang idea, nindot sila magwali kay may mga idea sila nga nindot kay paminawon. Mo na si Satanas maglinlang sa mga preacher nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan. Sulod sila kanunay sa litag ni Satanas, sulod sila kanunay sa enticing word of Satan. Satan beguiled them in his enticing word. Gidandayan sila sa mga paglit-aglit-ag ni Satanas, nindot nga mga illustration, nindot nga mga sense of humor, kay aron daghan magkatawa. Mao na. Ingon niya sa verse 7, refuse profane
and old wives' fables. Mga tumo-tumo nga istorya. Ingon ni Paul, likay nyo na. Kay linlang na ni Satanas. Unsa pa? And exercise thyself rather unto godliness. Unsa man ang exercise thyself rather unto godliness. So ayaw pagtuo sa mga tumo-tumo nga mga illustration, tumo-tumo nga mga fables, mga storytelling nga mga walay pulos, dili tinuod. Asa man dira kidire kakakita sa tinuod gid nga aktual nga illustration nga literal gud nga si Juan naglingkod dira o naghulat dira nga matagak sa iyang baba ang biyabas nga makabot na malang unta siyang kamot. Asa man picture daw. Kung naay Juan dira nga sa tinuod gyud siyang konsensya mao nang iyang interpretation siyang kinabuhi. Muna uban maghimo anang illustration nga ingon ana aron may magkatawa nga kunuhay nakakuha og punto sa ilang wali kay mayo sila magwali. Mo nang strategy ni Satanas nga linlang-linlangon ta, ipadayan-dayan ta, ipaduyan-duyan lang ta sa iyang mga illustration, sa iyang yawanon nga mga konsepto. That is not biblical. That is Satan's counterfeit. Ayaw paggamit sa imong mga illustration nga unod nun. Ang Biblia lang interpret. That's all. Ayaw dugang-dogang sa imong idea nga wala na gisugo ni Paul nga dugangi sa imong idea. When you read the Bible and preach the Bible, do not put any additional input. No subtraction either. Ayaw dugangi, ayaw buhini. Because ang hearer, dili na sila matarong sa pagpaminaw lang. Kaya kung ang imo istorya sa Biblia gi-interpret mo ang teksto, may chance nga ma-change sila. So ang importante dire ang newness of life, change life. Dili kay pakatawon mo sila kay maayo ka maghatag-hatag sa istorya nga imo ra pud gisunod-sunod sa uban nga mga istoryador nga fables. Tinumo-tumo nga istorya. Okay? Ingon niya dire, and exercise thyself rather unto godliness. Imbes nga magtumo-tumo kag istorya, tuon maayo unto godliness. Tuon sa plano sa kaluwasan. Exercise unto godliness. Pag tuon ka maayo, muna imong exercise of your aura, of your knowledge in your brain. Dili power of the brain. Knowledge in your brain from above. Muna imong exercise nga mahimong godliness. Intindi ka na? Okay. Ingon niya, verse 8, for bodily exercise profiteth little. Tanawa? Saay mag-exercise ta? Aktual. Mag-exercise ta sa atong panguna-una nga unod nun. Physical exercise unod nun. Gamay ra imong makuha ana. Of course, sa imo lang health. Ang una-una nga unod nun nga makagood sa health. Ayaw pag una-una og dautan, ayaw pag una-una pangawat, ayaw pag una-una ka sa mga positive and constructive to improve your life physically. Muna sa mga exercise, constructive opinion, constructive direction for your physical life. Muna ingon ni Paul dire, ingon niya, for bodily exercise profiteth little. Kanang imong lawas nun nga unod nun nga exercise, gamay lang imo makuha ana. Pero ingon niya, but godliness is profitable unto all things. Intindihan niyo na? Godliness is profitable unto all things. Kung knowledgeable ka sa plano sa kaluwasan, knowledgeable ka sa pointing to the higher form nga pagtuon, tanan nga butang profitable for all things. Ngano man, ma-profit ka sa imong good health, ma-profit ka sa imong relasyon sa Ginoo, ma-profit ka sa imong mga sakop sa imong panimalay, ma-profit ka sa imong mga silingan, ma-profit ka sa imong
trust and confidence unto the Lord. Maprapit ka sa imong stand in your belief nga mag-abot ang second coming. Di ka na tiong ni Satanas. Maprapit ka sa pagbarog nga dili ka na malitag ni Satanas. Mao na yung bot pasabot ni Paul. Ingon niya, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Lalom kini si Paul manulti nga kinanglan nimo i-magnify, kinanglan nimo i-wave, kinanglan nimo i-interpret through and correct interpretation. Muna siya ang plano sa kaluwasan nga gi-expound ni Paul. Ayaw dugangi. Ayaw tudloy si Paul. Kay si Paul gihatagan na sa bright sa Ginoo nga bright na siya nga daan. Gipa-bright na siya sa Ginoo. Dayon ta. Ingon niya, having promise of the life that now is. Tanawa, ingon niya, bodily exercise, profitable, profited little. In continuation, ingon niya, having promise of the life that now is. Because godliness profitable unto all things, having promise of the life that now is. Pasensyahan nyo ko kung magbasa ko dili straight kay di ko kakita kaayo. Magkalisod ko og identify sa letter. Okay, so muna nga ako giduol akong mata. Ngunyan niya, basahon ta ang 8 ha. For bodily exercise profiteth little. Kaya muna ingon niya, kining atong pag-exercise nga unod nun, gamay lang makuha tani, especially sa atong health. Unsay sumpay niya, but godliness is profitable unto all things. Kanang pagsabot kita magtuon gitag lalom sa plano sa kaluwasan, maglalom gitag tuon sa Bible og maintindihan ta na ang tibuok nga true interpretation sa plano sa kaluwasan. Mo na ingon niya, profitable unto all things. Ang pagtuon sa plano sa kaluwasan o sa Bible nga lalom ang pagtuon. Dayon ingon niya, having promise of the life that now is. Ngano nag-ingon man si Paul, having promise of the life that now is. Mao ding plano sa kaluwasan nga dili pa nagtakop ang provision sa Ginoo sa plano sa kaluwasan. Tun-an ta ni karon dayon mao ning ato i-develop sa atong kaugalingon, ingon ni Paul. Ingon niya, having promise of the life that now is. Nya, kamo ba ready na mo? Kasabot na mo tanan. Karong panahon na. Wala. Munang maminaw kamo sa akong reiko kaya ang ako diri nga objective, ang ako diri nga gina magnify o gina advocate, ang akong advokasya, rescue the perishing, and all people in this world are bound to be perish, bound to perishing direction. Muna gina-rescue ko kamo pinaagi sa pagtuon aning plano sa kaluwasan. Kay this is the real truth for us to prepare for the second coming of Christ. So ingon ni Paul, ingon niya, having promise of the life that is now. Mauning pagtuon sa plano sa kaluwasan, pag-prepare sa atong kinabuhi karon dayon kay aron makabarog ta nga di ta malitag ni Satanas sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Unsa ingon ni Ginoong Hesus sa Lucas 18:8, kung mag-abot ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Kay ang pagtuo lalom. Dili na sa pagtuo nga material. Nga ikaw nagtuo. Nga pag-birthday mo, tagaan ka gift nga material. Kung pag-birthday mo, gitagaan ka sa imong mga anak nga tuwa sa abroad, nindot ang imong gift, material, literal. Muna ingon sa Biblia, faith means a substance of things hoped for, evidence of things not seen in heaven. Muna sang life eternal nga promise sa Ginoo. Substance because bugat kung ang tao
gahi ang alimpatakan kay ang balao daw dili mabuhat kay perfect, walay tao nga perfect, ug ang balao daw only good for what is right and what is wrong. Munang pinakabogo nga tao sa tibuok kalibutan nga mao na iya nahibaw-an. May pay bata makaintindi pa what is Bible, what is plan of salvation, maguna-huna pa. Kung kining mga tao nga gihiruhan ni Satanas nga murag na pud og salimpapaw na kayong utok, murag na pud og God as a fool. Di akabalo maguna-una nga gihiruhan ni Satanas. Mo nang ingon ni Paul, having promise of the life that is now. Kung kabalo na ta sa plano sa kaluwasan, naintindihan ta ng Biblia tibuok. Ang promise of the life that is now, mao ni siya ang plano sa kaluwasan nga na-prepare na ta sa second coming of Christ. Munang promise of the life. Kaya kung prepare ka na sa second coming of Christ, well-versed ka na sa plano sa kaluwasan, ready ka na nga mag-abot sa Ginoong Hesus na kay output nga gitawag promise to eternal life nga ihatag sa Ginoo. Mao ning inamin diri ni Paul. Promise of the life that is now preparing for the second coming of Christ. Kining pagsabot sa plano sa kaluwasan. Okay, dire sa continuous niya on of that which is to come. Giandam ta karon ang atong kinabuhi, kining plano sa kaluwasan nga naris kita, nga mabusog kita sa kamaturan aron para pod sa umaabot unya manutong second coming of Christ. So lalom kaayo ning statement ni Paul. Kinanglan gini nato tun-an, istadihan kay lalom ang pagtuon ni ini. Dili ni siya basta-basta nga ato lang pabuta-butahan, pabungol-bungolan, pa si ano ni lingiw-lingiwan, ayaw. This is now the chance nga riiko ko ni sa inyo kay aron may knowledge kamo og matinud-an gyud nga ma-rescue kamo because my advocacy is to rescue the Pharisee and the whole world is bound to be perished because wala pa ko kakita nga magwawali nga nagwali about sa interpretation sa plano sa kaluwasan kining write up ni Paul. So, mga kaigsunan usab nindot ang atong study taman ta diri sa verse 8 lang usa kay murag kapoy na pod ang akong masubrahan ko sa sigig sulti, murag magbuyog na pod ang akong paminaw sa akong lawas. So diri lang usa ta sa verse 8 taman kay ipadayon ta ni interpret ang chapter 4. Paingon na sa verse 16 kay nagsugod man ta sa verse 6. Kaya kaning uban niya self-explanatory na ni dili na kinahanglan ta interpret. Kini lang ang mga lalom nga mga suggestion ni Paul or mga wisdom nga gikan sa langit nga gi-expound ni Paul. Nga may guideline nga gaingon guidelines for serving Christ. So kita tanan, giserbisyo ta sa Ginoo sa ngalan sa Christianity in action karon magtuon kita nga magtuon. Nindot ni siya nga pagtuon karon. Ang ato gitun-an ang study about Christ. Teaching sa write-up ni Paul, nag-expound po ni Paul, nga ato po gi-interpret true and correct interpretation. Nga kaigsunan, dagang salamat karong hapon. Salamat kita sa Ginoo nga ni kita usab dagtuon aning lalom-lalom nga pagtuon na gyud ug aron ato na gyud ma-exercise ang tanan nga exercise from the health up to the spiritual exercise so-called godliness, a preparation of the life that we are now pointing to the higher form. When Christ come, we are prepared to welcome, and that is our future hope. Mga kaigsunan, I hope naintindihan nyo gamay ang akong pagpasabot kaninyo o kining akong pagsulti kaninyo. Dili na ako, gikan ni sa langit nga ako lang giriiko kaninyo aron ang ako pagserbisyo dire sa YouTube
dili pod masayang nga naa pod may gapaminaw bisan isa duha lang aron ang isa ka kalag nga tagaan og light og makasabot makaintindi thousands and thousands of angel nga nagkalipay sa langit, especially the member of the Godhead, and Jesus as the mediator, and Jesus as the Savior who ransom us from the hands of the devil will become our companion there in the promise, which is the output of the plan of salvation, the eternal life. Daghang salamat mga kaigsunan. Balik ta sunod nga Lunes og magpadayon ang atong pagtuon para sa atong kaluwasan sa pag-abot sa paghukom niya. Ini inyong higala, Val Ritita. Mayong hapon. Magkita ta sunod nga Lunes.